Guys, may bagong loan up na naman this year 2025. Na-release lang siya last July, no? Bagong-bago siya kasi ngayon ko lang talaga siya na-encounter, which is itong si Loan Tayo Loan Up. O, diba? Loan Tayo ang pangalan ng loan up na ito. And very Pinoy loan up talaga ito, no? Well, anyways, no? Sabi kasi ni Melson Bilo, no? Na i-review ko daw itong si Loan Tayo. So, agad-agad naman, hinanap ko siya sa Google Play Store. Nandoon nga siya. Confirm. At ito na nga, sinubukan ko siya for you guys. At instant loan offer po yung binibigay niya sa atin. In fairness naman sa loan up po na ito, mataas siya mag-offer ha. At mababa yung interest rates niya. At long term pa po siya. Wow. Madali lang po mag-apply. Walang income proof or income document kang ipoprovide like payslip. Wala po siyang ganon. Of course, may mga details lang po na kailangan nating i-comply or fill upan or i-input, no? Para makapag-proceed tayo. Para makapag-process po tayo ng loan dito. But one thing is for sure, hindi po to auto-disburse ha. Good thing sa atin na malaman yon. This video po is not sponsored by this loan up po, no? Anything that I mention or I discuss is purely just based on my experience. Ako kasi mismo sinubukan ko siya at sinishare ko po yung experience ko po sa inyo para malaman nyo or makita nyo po yung tamang expectation sa loan up na ito since bago ito. Bago nyo siya i-try, at least nakita nyo na, nagkaroon na kayo ng heads up at idea sa loan up na ito. So it's up to you kung gusto nyo pa rin siyang i-try. Well, kailangan nyo panoorin yung buong video, no? Para hindi nyo ma-misinterpret yung bawat details. Kasi iba sa inyo hindi talaga pinanood yung buong video kaya hindi nyo nakukuha yung full details na kailangan yung malaman dito kung okay ba talaga siya utangan, okay ba talaga siya in the long run, okay ba yung interest rates niya, nag-a-approve ba agad-agad siya. So lahat po yan pag-uusapan natin sa video na ito. Well, as usual, bago po natin pasukin yung up, no, titingnan muna natin yung legitimacy nitong loan up na ito since ito ay loan up, no. So dapat po makita natin ito sa list of recorded online lending platform ng SEC website. Anyway, si Loan Tayo Loan Up po pala is under po siya kay Factors Lending Corporation, which is sinasabi niya na SEC registered daw po sila. So, tinignan ko naman, bunisita ko po sa SEC website, under ng list ha, under ng list of recorded lending platform, is wala siya. Hindi ko siya makita doon. Anyways po, dahil bago pa lang naman tong loan up na ito, kunting-kunti pa lang yung reviews niya, at kunting-kunti pa lang din nakapag-downloads dito. So, dinownload ko po yung app. So, upon opening the app, guys, so here po, we need to allow daw po na makolect yung ating mga device information or other details po na kailangan niyang malaman. Kailangan po natin i-agree po para makapag-proceed tayo. Anyways po, dito po sa homepage niya po, no, sabi niya dito, nagpapautang daw siya ng minimum of 2,000 pesos up to 80,000 pesos ang taas, no? Taas siya mag-offer. Well, here po, we need to input our mobile phone number na pang-register natin sa loan app po na ito, and then magpapadala naman po sila ng code po or OTP po para i-enter natin dito para makapag-proceed or makapag-start na tayo ng application. So, may surprise, guys. Ang nagpadala sa akin ng verification code ay si Pera Ubag. So, if familiar kayo, isa din po siyang loan app na nag-e-exist na before. So, siya din kaya ito or siya yung loan provider? So, kapatid niya kaya ito? So, do you think ba nagpalit lang ng pangalan itong si Pera Ubag, naging Loan Tayo? Anyways, in-enter ko po yung verification code. And then, here po, wala na po tayong patumpik-tumpik. Click lang natin tong apply now para makapagsimula na. And then, dito po, I need to provide my personal information here. Kung makikita niyo po dito sa first part po, so tinatanong po tayo about sa mga loans po. About po sa ating mga previous loan or currently loan or existing loans po. So, sasagutan lang natin lahat to, guys. As well as our personal details like our marital status, educational level, and etc. And then, followed by the contact information po. Under po nun is our email. Kailangan daw po nating i-provide dito. Then, right after po, dito sa baba is the work information naman. Then, dito sa work information, guys, no, tumatanggap naman po sila kahit wala tayong trabaho or unemployed student po. Hindi naman po sila mahigpit sa part po na ito. Well, dito sa pinakababa, may nakalagay optional. So, binakusan ko siya kahit optional siya. So, pwede daw po tayo mag-provide ng company name, number of children, Facebook link, which is optional naman. So, kahit hindi natin siya i-provide at ayoko din talaga mag-provide, lalong-lalo na kapag may Facebook na na-involve, ang dami nagso-social media shaming talaga, lalo kapag hindi po tayo nakabayad. So, ganun yung mga harassment na ngayon. Kaya ayaw natin mag-provide ng ganito. Anyways, no, after ko pong ma-fill upan lahat ng details na kailangan nila dito, next po is the identity information na po ito. Ito nga po pala yung mga IDs po na nire-require po ni Loan
tayo. So, isa lang po dito yung kailangan po natin i-provide, and then kapag nakapili po tayo, pipicturean din po natin right away. So, ang pinili ko po is PhilHealth ID. Pinakamahinang ID so far, no? Kasi secondary ID siya. So, pinicturean ko po yung aking ID. Na-capture na rin po dito yung aking ID number, date of birth, tsaka gender. So, ang kailangan kong fill upan is yung aking name lang. So, pagkatapos naman po nito is the self-verification na. So, susundan lang po natin yung instruction about self-verification po. And then, right after, this is followed by the withdrawal account na po. Pipili po tayo kung e-wallet ba or bank account ba yung mode of payment natin or withdrawal info or method po natin. Dito po i-disburse po if ever po decidido po tayo mag-loan. At make sure po tama yung account natin kasi regardless of magkano po yung marireceive natin, at least sure po napapasok talaga sa account natin, no? Anyways, for me, I choose my GCash account kasi mas mabilis sa akin na ma-notice ito kapag mga loan app. So right after po, ito po yung sinasabi ko sa inyo na nag-offer po siya ng instant cash loan offer po. So here po, nag-start po tayo sa 2,000 pesos which is minimum amount to cash loan nila. We can change naman guys, up to 80,000 actually guys, no, hindi sila mahigpit. Discretion po natin kung magkano yung loan amount yung ating ilo-loan dito. So for me first, no, titingnan muna natin itong minimum amount to cash loan nila which is 2,000 pesos at nakalagay po dito yung loan term niya is 180 days or 6 months to pay. Pero guys, no worries naman kasi itong 6 months to pay na ito is pwede naman natin siyang baguhin as early as 91 days to pay or 90 days to pay. Yun yung pinaka-early po nila. Hanggang 365 days daw yung kanilang pautang dito. Medyo nakikiramdam pa rin tayo, no? Kasi legit ba na long term talaga, kabago-bago niya pa lang, di ba? Which is here po, no? If 2,000 pesos po yung loan amount na ika-cash loan ko and then yung long term ko is 180 days, so monthly po yung payment ko dito. Month of August po ngayon, so next month magbabayad ako monthly ha, pero mababa lang siya guys. Mababa lang po talaga yung interest rates niya at yung monthly repayment niya. So kinumpute ko tong lahat, no, 381 kasi per payment ko. Monthly to ha, sa 2,000 na ni-loan ko. Lumalabas po yung pinakatubo lang nila sa akin, kinumpute ko lahat is 286 pesos. Lumalabas po na 14.3% lang po yung interest rate niya sa buong 6 months. So kung ima-monthly interest natin siya, so lumalabas po monthly interest po is 2.38% yung kanyang interest monthly. Syempre magugustuhan natin to. The lowest interest ever talaga, if ever, diba? Na legit talaga kung it is what it is. So ang ginawa ko dahil nagustuhan ko yung kanyang pa-offer, ang pinili ko lang pong loan amount ito is 2,000. In case po, no, na hindi pala ganito kapag na-disbursean tayo, diba? So dahil ang ganda ng kanyang loan terms, lowest interest rate, kaya sinabit ko po yung aking application po dito at nagantay po ako kung maaprubahan po ako dito. Well, bago pa po yan, kailangan doon natin mag-ratings dito. So nag-rate ako ng 5. So babaguhin ko na lang in case na hindi ko nagustuhan talaga. Para lang makita natin kung mataas yung chance ng approval natin kapag nag-rate tayo dito. So nakalagay po dito, reviewing daw for 5 minutes. Well, guys, no, kaninang umaga pa ako nag-apply, pero alas 12 na ngayon. Ganyan pa din siya, naka-reviewing pa din siya. Hindi ko alam maaprubahan ba ako na ito. Kaninang umaga lang ako nag-apply, so hanggang ngayon, ganun pa rin guys. Sabi niya, 5 minutes lang ito maaprubahan na or may result na. Well, sa mga gustong itry ito, wag muna I think, no, kasi wala pang matinong resulta talaga. So, kailangan ko ng tulong sa mga nakapag-try na nito at na-approve talaga para doon na tayo mag-decide kung talagang maganda siya utangan, kung legit ba talaga na it is what it is bago nyo siya i-go. Kasi baka mamaya sisihin nyo ako. Tapos na expectation versus reality tayo na ganito lang pala matatanggap natin. Mataas pala yung interest na, diba? Huli na para magsisi. Kaya sabi ko sa inyo, sa mga gustong itry dito, freeze muna kayo. So don't worry guys, palagi akong mag-a-update sa inyo. Kaya dapat po nakasubscribe po kayo and click yung bell button para lahat pa ng videos ko is updated and notified po kayo. So yun lamang po. Thank you for watching this video. Bye!